Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May tao pa ba? Ay, walang sumagot. Tulog na ata lahat. Meron pa po. Gising pa ako. Sino yung nagsalita? Ikaw ba yun, Kit? Oo, ako nga. Hello? Para ngayon lang kita nakita dito sa room. Bago ka lang ba? Opo, kapapasok ko lang mga 3 days ago. Oh, welcome sa room. Ganito ba talaga rito? Nakalagin pa rin sila kahit tulog na yung mga tao? Oo, yung iba dyan sa mga profiles na nakikita mo ngayon, akala mo gising pa, pero tulog na yung mga yan. Iniwan na lang nilang bukas yung laptop nila. Yung iba naman, baka busy lang sa work. Parang 24/7 na rin pala sila dito tumatambay. Oo, ganun na nga. Pero basta mga ganitong oras talaga, lalo na kapag 3 to 4 a.m., tahimik na tong room. Yung iba patapos na sa work, nagpre-prepare ng matulog. Yung iba naman, pagising pa lang. Minsan kapag weekend, online dito yung mga nakatira sa ibang bansa. Sila ang bumubuhay sa room ng ganitong oras. I see. Nakakatuwa naman. Maganda tong ganito para kahit hindi tayo makalabas, may natatambayan pa rin tayo. Totoo. Alam mo ba kung paano nagsimula tong online room na to? Hindi eh. Paano nga ba? Magkakaibigan yung nagpasimula nito. Parang gumawa lang sila ng room para magtsikahan. Then naisip nila, what if mag-invite sila ng ibang tao? Ayun, nag-post sila sa Facebook tapos dumami na yung members. Ah, yun yung nakita kong link sa FB kaya rin ako napadpad dito. Oo, ganun na nga. Sa Facebook ko lang din nalaman tong room na to eh. Gaano ka nakatagal dito? Bago-bago lang din ako, 2 weeks pa lang. Ganun ba? Akala ko isa ka sa mga owner ng room eh. Hindi pala. Bakit mo naman inisip na room owner din ako? Ang active mo kasing makipag-usap sa mga bagong pasok na member. Mahilig lang talaga akong makipagkilala. Ikaw yung hindi ko pa nakilala. 3 days ka na palang pumapasok dito eh. Hindi siguro tayo nagpapang-abot. Sa gabi rin ako pumapasok pero hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako sa mga usapan nyo. Bakit naman nakikinig lang? Nahihiya ako eh. Huwag kang mahiya. Lahat naman tayo rito hindi magkakakilala eh. Kapag nakipag-interact ka sa mga tao, malay mo, makahanap ka ng bagong kaibigan. Open mo nga cam mo para makita ko itsura mo. Ayoko, nahihiya ako. Sige na. Wait, open ko cam ko. Ayan. Ikaw naman. Huwag kang mag-alala. Tulog na mga kasama natin dito sa room. Tayo na lang yung nandito. Okay, sige. O ayan, naka-on na. Ayan. Ang cute mo naman pala eh. Ba't nahihiya ka? Mag-on cam ka palagi para mas malaki ang chance na kausapin ka ng mga tao rito. Sige, susubukan ko kapag naging komportable na ako. So bakit naman gising ka pa? Nagwo-work ako ngayon. Okay. Anong work mo? Customer service. Voice? Hindi, chat support. Ikaw naman, ba't gising ka pa ng ganitong oras? Magre-review ako. May online exam kami mamaya eh. Ah, student ka pa pala? Ilang taon ka na ba? 22. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Hindi naman. Nagulat lang ako kasi ang mature mo magsalita. Anong kinukuha mo? Industrial engineering. So magaling ka sa math. Sakto lang naman. Bakit naman industrial engineering? Mas flexible kasi siya. Mas maraming career options. Kapag industrial engineer ka, pwede ka sa manufacturing, logistics, business, healthcare, etc. Kung sa bagay, Wait, hindi ko pa pala natatanong. Ilang taon ka na? 24. Okay. Welcome ulit dito sa room. Oh, maiwan muna kita ha. Magre-review lang ako sandali. Okay, sige. Back to work na rin ako. Mag-online ka kapag weekends. Mas maraming tao rito. Sige, susubukan ko. Okay, see you. Abangan kita sa weekend ah. Hindi ko mapapangako pero susubukan ko. Iyon ang inaasahan natin sa isang relasyon. Minsan, kapag ibinigay na natin ang buong tiwala sa isang tao, hindi na natin nakikita ang mga senyales na halata na sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit may mga liham na ipinapadala, hindi para humingi ng sagot, kundi para lamang marinig. Iyan ang kwento ng nagpadala sa atin na yon
at sabay-sabay nating pakikinggan ito. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Para sa mga tagahanga ng Drama Manila. Para sa iyo, Drama Manila. Matagal akong nagalimlangan bago isulat ang mga linya nito. Dahil may mga bagay na kapag nasabi na ay hindi na maaring bawiin pa. Pero naisip ko, kung itatago ko ito habang buhay, marahil ay hindi ko matutunang bumitaw. Bago ko ikwento ang lahat, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Tawagin mo na lang akong Migo, 27 anyos, nagtatrabaho sa isang maliit na kapehan sa lungsod. Hindi ako ang tipo ng taong madaling magbukas ng puso, pero may isang taong nagbago niyon. Tawagin na lang nating Lian. Nakilala ko si Lian isang maulan na hapon nang pumasok siya sa kapehan at umorder ng kape na walang asukal. Tanda ko pa ang araw na yon dahil siya ang tanging customer na nanatili hanggang sa magsara ang tindahan. Nag-usap kami. Sa simula ay mga magagaan tanong lamang. Hanggang sa unti-unti ay naging mahahabang usapan na umaabot ng ilang oras. Ikinuwento niya sa akin ang pangarap niyang magbukas ng panaderya at ikinuwento ko naman sa kanya ang mahahabang gabi kong mag-isa sa likod ng counter. Hindi ko alam kung kailan, pero sinimulan kong abangan ang tunog ng kampanilya sa pinto tuwing hapon para lamang makita siyang pumasok. Pero may isang bagay akong itinatago at iyon ay may kasintahan na pala si Lian. Ang pangalan niya ay Carl, isang taong minamahal niya pero siya ring dahilan ng maraming luha niya. Narinig ko ang mga kwento niya tungkol sa mga pagkakataong nakalimutan ni Carl ang anibersaryo, tungkol sa mga pangakong nabitawan lamang, tungkol sa mga date na siya ang naiwang naghihintay ng mag-isa. At sa bawat pagkakataong yon, ako nakikinig. Ako ang pumapahid ng luha niya sa pamamagitan ng mga salita ng aliw. Naisip ko noon, kung ako sana, hindi ko siya papaiyakin. Sinimulan kong payuhan siya na bumitaw sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa kanya. Sinabi ko sa kanya na karapat-dapat siya sa higit pa ron. Pero hindi ko namalayan na habang sinusubukan kong ilayo siya sa relasyong iyon, lalo akong nagmamaneho ng coaching, hindi naman akin. Nakalimutan ko ang isang bagay, na ang pag-ibig ay hindi laging sumusunod sa katuwiran. Isang gabi, dumating si Lian sa kapehan na namamaga ang mga mata. Sinabi niyang sila ni Carl ay naghiwalay na. Sa puso ko, may pag-asang nagsimulang sumibol. Isang pag-asang matagal ko na nitinago. Naisip ko, marahil ito na ang pagkakataon ko. Pero tiningnan niya ako at sinabi, salamat at lagi kang nariyan. Para kang isang kuya sa akin. Sa isang pangungusap na iyon lamang, naglaho ang lahat ng pag-asa sa loob ko. Doon ko na-realize na sa lahat ng panahong lumipas, gumawa pala ako ng isang kwento sa isip ko. Isang kwentong ako lamang ang bida. Nakialam ako sa buhay niya, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Lian kay Carl. Nagkabati sila, at sa pagkakataong ito, mukhang nagbago na nga ang lalaki. Ako naman, nananatili pa rin sa likod ng counter tuwing hapon. Naririmig pa rin ang kampanilya sa pinto, pero hindi na umaasa gaya ng dati. Isinusulat ko ang liham na ito, Drama Manila, hindi para sisihin ang sinuman. Nais ko lamang sabihin na minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay ang pagkatuto kung paano siya gawing masaya, kahit ang kaligayahang yon ay walang ako. At pinag-aaralan ko ito, paunti-unti, araw-araw. Hello? Kit, gising ka na ba? Natutulog pa ako. Ano oras na ba? 2:00 na ng hapon, bumangon ka na dyan, uy. Inaantok pa ako eh. 7 ako natapos sa work kaninang umaga. Ano ba yan? May gusto pa naman sana akong ichika sa'yo. Ano naman yun? Pasok ka sa room, dali. Bakit? Anong meron? Dami mo nang na-miss. Ilang araw ka nang di pumapasok dun eh. Busy kasi talaga eh. Natambakan ako ng trabaho ngayon. Pasok na lang ako kapag di na ako busy. Bahala ka. Dami pa namang new members ngayon sa room natin. Talaga? Oo.
Nag-post kasi ulit sila ng link sa Facebook. Ayun, na doble yung tao. Kagabi nga umabot ng mahigit 100 yung tao sa room eh. Mabuti naman kung ganun pero wala talaga ako sa mood ngayon eh. Wala ako sa mood makipag-interact pa sa maraming tao. Okay, wag na lang. Sige na, matulog ka na dyan. Teka, ano pala yung sasabihin mo? Wag na, baka maabala pa kita. Gising na ako, hindi na ako makakabalik sa pagtulog nito. Interesado ako sa gusto mong sabihin. Ano ba yun? Ganito kasi, di ba nga maraming pumasok na bagong member kagabi? O tapos? May isa akong nakausap na guy. Inabot kami ng buong magdamag na nagkukwentuhan. Ano naman pinag-usapan nyo at umabot kayo ng magdamag? Hindi na importante yun. Ang dapat tinatanong mo kung bakit tumagal yung kwentuhan naming dalawa. O bakit nga ba? Kasi ang cute niya. La, okay naman ito makariyak. Daig mo pa high school ah. Sorry naman, kinikilig lang. Gaano ba ito kagwapo? At parang ready ka nang isugal yung buong buhay mo para sa lalaking yun. Parang dati sabi mo di ka pa ready sa relationship, di ba? Mas OA ka pa pala sa akin eh. Relationship agad? Hindi ba pwedeng nakukyutan lang ako sa kanya? Ano ba itsura niya? Hindi naman ako sa itsura na attract kundi sa personality niya. Okay, sige. Ano bang personality ng lalaking to at mukhang head over heels ka na agad sa kanya? Kahit isang beses pa lang naman kayo nagkakausap. Una, super confident niya sa sarili niya. Yung klase ng confidence na hindi mayabang Tapos may sense of humor siya. Yun yung number 1 talaga sa akin yung napapatawa niya ako. Tapos emotionally mature rin siya. Yung mga topics namin super sincere. Hindi lang yung tipong small talk for the sake na may mapag-usapan lang Listener din siya, hindi lang talker. Basta, ang daming maganda sa personality niya. Plus points din na cute talaga siya. Baka naman naka-filter lang yun kaya mukhang pogi ah. Mahirap magtiwala online. Di mo alam kung totoo yung nakikita mo. Pumasok ka na rin kasi sa online room para malaman mo. For sure magugustuhan mo rin siya. Uy, di ako pumapatol sa lalaki no. Sira ka talaga. Hindi ko naman sinabing gawin mo siyang boyfriend. Tsaka bakit pa puro love yung nasa utak mo? Friendship ang pinag-uusapan dito. Ah, friendship ba? Sa pananalita mo kasi parang pakakasalan mo na yung tao eh. Ano bang pangalan niya? Benj. Sa Canada siya nakatira pero tubong Leyte siya. Bisaya? Oo, ang dami talagang pogi na Bisaya no? Kaya gusto ko mamasyal doon pagkatapos ng pandemic Naghahanap ka pa ng pogi, pogi naman tong kausap mo ngayon. Ay tigilan mo ko kita. Matulog ka na lang ulit dyan kung ano-ano nang sinasabi mo. Lo, di ba ako pogi? Oo na, pogi ka naman. O sige na, matulog ka na ulit. Tinawagan lang kita para sabihin yung tungkol kay Benj. Para lang namang napilitan to. Sige, papasok ako sa susunod para makilala ko yung bench na sinasabi mo. Okay, sige. Kita-kits. Pasok ka na lang anytime kapag may free time ka na. Sige, sige. Bye-bye! Bye. Sa totoo lang, totoo ang mga sinabi sa akin ni Gianna tungkol kay Bench Drama Manila. Maganda talaga ang personalidad niya at maging ako ay mabilis ding nagustuhan siya. Hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang gwapo siya. Lalaki ako, pero marunong din naman akong mag-appreciate ng itsura ng kapwa ko lalaki. Para siyang Korean idol na may matikas na jawline, matangos na ilong, makinis na muka, at maputit pantay na ngipin. Kung gagawan mo ng mukha ang salitang gwapo, bagay na bagay ang mukha niya para sa salita niyon. Dagdag pa sa karisma niya, marunong siyang manamit. Tuwing naka-on-cam siya, hindi ko maiwasang tingnan ang kwarto niya. Isang malaking kwarto na may gaming chair, malaking closet sa likod, at malambot na kamang puno ng unan. Kung ikukumpara ito sa background ko tuwing naka-on ako, kitang-kita ang pagkakaiba naming dalawa. Hindi na ako nagtaka kung bakit hindi lang si Gianna ang nahumaling sa kanya, kundi pati ang ibang kababaihan sa online room namin. Amin ako na medyo naiinggit ako dahil para bang may kahati na ako sa atensyon ni Gianna. Pero hindi ko magawang magalit kay Bench dahil hindi naman niya kasalanan na girl magnet siya. Sa mga buwang lumipas, mas nakilala ko pa si Bench. Mabait siyang tao, magaan kausap, at totoong ang may emotional intelligence siya. May isang beses nung naginuman kami sa room at doon ay nakapag-open kami sa isa't isa tungkol sa buhay namin.
Nakarelate ako sa kanya. At yon ang dahilan kung bakit binigyan ko siya ng tsansa para makabuo kami ng pagkakaibigan. Nakabuo kami ng sarili naming grupo, kasama si Gianna, at kami ang binansagang trio na hindi matitibag. Pero ang grupong yon ay unti-unting mabubuwag nang pumasok ang pag-ibig sa pagitan naming tatlo. Kahit ilang beses na akong binasted ni Gianna, hindi pa rin tumigil ang puso ko sa pagmamahal sa kanya. Tinanggap ko na close lang kami kahit walang nararamdaman siya para sa akin. Ang mahalaga ay napanatili namin ang pagkakaibigan. Pero mas lumalim ang tingin ko sa kanya nang pumasok si Bench sa buhay namin. Para bang nagkaroon ako ng karibal, kaya mas nag-alab ang kagustuhan kong mapaibig si Gianna. Ang problema, Drama Manila. Mukhang mas pabor ang kapalaran kay Bench. Kung pagkukumparain kaming dalawa, wala akong laban sa kanya. Sa mukha pa lang, milya-milya na ang lamang niya sa akin. Idagdag mo pa na mabilis niyang nakukuha ang kilig ng mga tao, samantalang ako ay tahimik at kulang sa kumpiyansa. Mas matagal na akong miyembro ng online room, pero kakaunti lang ang naging kaibigan ko doon, samantalang si Bench. Baguhan pa lang ay kaibigan na niyang lahat ng nandoon. Para bang mabilis akong napag-iwanan, naging center of attraction agad si Bench dahil sa taglay niyang karisma. Hindi ko inaasahan na kahit may lihim akong inggit, itinuring ko pa rin siyang kaibigan. Dahil kay Gianna, mas napalapit ako kay Bench. Hindi nila ako hinahayaang walang kausap sa room. Bilang introvert, malaking tulong yon para mapanatili ang pagiging aktibo ko. Lumipas ang mga buwan, naging matibay ang pagkakaibigan naming tatlo. Hanggang sa gumawa pa kami ng sarili naming online room para sa amin lamang. Sina Gianna at Bench ang itinuring kong kaibigan noong pandemic, hanggang sa nagbago ang dynamics naming tatlo. Iyon ay noong gabing may ipinagdapat sa akin si Bench, Drama Manila. Sinabi niyang matagal na rin pala niyang lihim na minamahal si Gianna at gusto niyang tulungan ko siyang mapalapit dito dahil naniniwala siyang ako ang pinaka-nakakaunawa kay Gianna. Hindi niya alam nang babaeng ipinagagawa niya sa akin ay siya ring babaeng minahal ko ng ilang taon. At sa sandaling yon, na-realize ko na muli na naman akong magiging tao sa likod na nagmamaneho ng kotseng hindi naman akin. Hello Bench, napatawag ka. Busy ka ba? Hindi naman, katatapos ko lang magtrabaho. Naantay ko lang yung order ko para makapag-breakfast na rin ako bago matulog. Ganun ba? May gusto sana akong i-open sa'yo eh. Ano ba yun? Sige lang, wala pa naman yung order ko eh. Tsaka di pa naman ako inaantok kaya may oras pa ako makipagkwentuhan. Tungkol kay Gianna. Oh, anong meron kay Gianna? Di ba mas matagal na kayo magkakilala? Oo, mahigit 1 taon na rin. Nagkakilala kami sa room lang din. Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Anong tingin mo sa kanya bilang babae? Ha? Bakit mo naman natanong yan? May nangyari ba? Wala naman nangyari. Pero ewan, para bang iba na yung nararamdaman ko para sa kanya. Nagkakagusto ka na sa kanya? Ang totoo niyan, hindi ko pa talaga sure kung ano tong nararamdaman ko. Pero parang ganun na nga. Parang may feelings na ako para sa kanya. Gusto ko na nga sana siyang ligawan kaso nag-aalangan ako eh. Bakit naman? San ka nag-aalangan? Hindi ko kasi alam kung gusto niya rin ako. Ang hirap kasi niyang basahin eh. Masyado siyang palabiro sa lahat ng bagay. Hindi ko tuloy alam kung yung bang pinapakita niya sa akin eh seryoso na ba o nagbibiro lang siya. Puro mixed signals yung nakukuha ko sa kanya eh. Ganun talaga si Gianna. Lumalabas yung pagiging kengkoy niya kapag komportable na siya sa taong kasama niya. Kung nagsimula na siyang mag-open sa'yo ng personal issues niya sa buhay, ibig sabihin nun pinagkakatiwalaan ka na niya. Ganun din naman siya sa'yo eh. Kaya nga nalilito ko kung may something ba sa mga pinapakita niya sa akin. Kasi kung paano siya sa'yo, ganun din siya sa akin eh. Gets kita. Talaga? Oo, kasi may time din noon na na-fall ako kay Gianna eh. Di nga. Ngayon ko lang nalaman to ah. Hindi nababanggit sa akin ni Gianna na may something pala kayo noon? Hindi naman kami nagka-something. Ako lang yung nagkaroon ng feelings para sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ko kaso ayun, hindi niya ako gusto. Sinabi niya talaga yon? Na hindi ka niya gusto?
Hindi niya sinabi pero alam ko na yun yung gusto niyang ipahiwatig eh. Sabi kasi niya sa akin na di pa raw siya ready makipagrelasyon. Eh anong ginawa mo? Wala, kinalimutan na lang namin yung nangyari. Wala namang awkwardness sa pagitan namin pagkatapos ng pag-amin ko. Kita mo nga, mas naging close pa kami. Hindi ko alam na may nakaraan pala kayong dalawa. Kung hindi ko pa sinabi, hindi ko pa malalaman. Umabalik tayo sa'yo. Ano namang nagustuhan mo kay Jana? Marami tol. Pero sa lahat ng nagustuhan ko sa kanya, siguro yung pagiging totoo niya yung tumatak sa akin. Hindi siya pretentious eh. Hindi siya takot magsabi ng totoo kahit na minsan masakit na. Wala siyang pakisasasabihin ng iba as long as hindi siya nakakasira ng tao. Napakatotoo niyang tao at yun ang gusto ko sa isang babae. Totoo yan, kapag nagsalita si Jana, walang halong filter. Kahit minsan nakakainis pero alam mong totoo yung sinasabi niya. Tapos yung mga simpleng bagay, kung paano siya ngumiti, kung paano siya matawa kahit sa pinakamababaw na joke, nakakakilig tol. Makausap ko lang siya, buo na yung araw ko. Yan din yung mga nararamdaman ko sa kanya noon kaya ako nagkagusto sa kanya. Napaka-effortless niya kasi maging charming. Pero ngayon ba, ganun pa rin yung tingin mo sa kanya? May nararamdaman ka pa rin ba para kay Jana? Wala na, matagal na yun kaya kung gusto mong manligaw sa kanya, sige, subukan mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Basta nandito lang ako kung ano man mangyari sa inyo. Huwag kang mag-alala, suportado ko kayo. Salamat tol. Ay teka sandali, nandito na yung order ko. Kunin ko lang muna. Sige, magpapaalam na rin ako. Salamat sa payo ha. Okay, walang anuman. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakaramdam ng kirot sa puso noong nalaman kong nagkakagusto na nga si Benj kay Jana. Noong nakita ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa, nagselos na ako. Lalo pa itong lumala nung nakumpirma kong seryosong ang plano ni Benj na ligawan si Jana. Dahil nasa Canada si Benj, sa akin siya nagpatulong para ligawan si Jana. Ako ang tumayong proxy niya, Drama Manila. Kapag may gusto ipadala si Benj kay Jana, gaya ng bulaklak o pagkain, sa akin niya pinapadala ang pera para mag-order o bumili ng regalong ipapadala sa kanya. Alam kong martir ako sa bahaging yon dahil hinahayaan kong masaktan habang tinutulungan kong magkatuluyan ang dalawang itinuturing kong best friend. Pero kasalanan ko rin naman yon dahil nagsinungaling ako kay Benj na wala na akong nararamdaman kay Jana. Gayon totoo. Matagal ko na siyang lihim na minamahal. Lagi kong tinatanong si Jana kung sinagot na ba niya si Benj, pero hindi ko siya mapaamin. May punto na medyo umiiwas na ako sa dalawa, dahil para bang magjuwa na sila sa inaasta nila. Lagi silang inaasar sa online room namin, parang love team na sinusuportahan ng lahat. Kapag nangyayari yun, tahimik na lang akong nakikinig habang nasasaktan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan, Drama Manila. Dahil ba may ibang lalaking namamataan kay Jana? O dahil sa isiping kapag naging sila ni Benj, ay mawawala na sa akin ang oras ko kasama si Jana. Kapag nangyayari yun, ako mismo ang lumalayo. Dahil ayokong mamisinterpret ni Benj ang mga galaw ko. Lalo na't alam niyang dati akong nagkagusto kay Jana. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin ni Benj. At ang sagot na matagal ko nang hinihintay mula kay Jana. Nalaman ko nang minsang, tawagan niya ako para humingi ng advice. Drama Manila. Sinabi niyang, may itinatago siyang isang bagay na hindi niya masabi kahit kanino. At tinanong niya ako kung ano ang gagawin kapag ang puso mo ay nasa isang tao. Pero ang taong iyon mismo ang tumutulong sa iba para ligawan ka. Natigilan ako sandali dahil hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Nilinaw ko at matagal na tumahimik si Jana. Hanggang sasabihin niyang ang taong totoong gusto niya ay hindi si Benj, kundi ako. Sinabi niyang sa lahat ng panahong lumipas, na-realize niyang kinilig siya sa kabaitan at katapatan ko, sa paraan ng tahimik kong pagiging nariyan na walang hinihingi. Sa sandaling yon, Drama Manila, hindi ko alam kung dapat ako matuwa o malungkot. May bahagi sa akin na gustong sumigaw sa tuwa. Dahil ang babaeng minahal ko ng ilang taon ay sa wakas ay tumugon na rin sa damdamin ko. Pero may bahagi ring lumamlam dahil naalala ko si Benj, ang best friend kong nagtitiwala sa akin. Ang nagpatulong sa akin para mapalapit sa babaeng ito.
Narealize ko na kahit dumating na ang sagot na matagal kong hinihintay, dumating ito sa pinakamahirap na sandali. Kung tatanggapin ko ang damdamin ni Jana, ipagkakanulo ko ang tiwala ng best friend ko. Pero kung tatanggihan ko, itatatwa ko ang sarili kong puso. Matagal akong nakaupo sa madilim kong kwarto nung gabing iyon. Hindi alam kung ano ang gagawin, drama Manila. At narealize ko na minsan, ang bagay na pinakaninanais natin ay siya ring nagiging dahilan ng pinakamatinding sakit kapag pinipilit tayo nitong pumili sa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan. O Jana, napatawag ka. Kanina pa kita hinihintay na pumasok sa room. Di ka nagre-reply kaya tinawagan na kita. Sorry, busy ako sa work eh. Sa weekend pa ako makakapasok sa room. Bakit? May gusto sana akong itanong sa'yo eh. Tungkol saan? Tungkol kay Benj. Bakit? Ano meron kay Benj? Aware ka naman na nanliligaw siya sa akin, di ba? Oo naman. Ako nga tagabili ng mga pagkain mo na galing sa kanya eh. So ganito kasi, oh my gosh, hindi ko alam, naguguluhan ako. Naguguluhan saan? Eh parang nafo-fall na rin ako kay Benj eh. Sasagutin mo na ba siya? Hindi ko alam. Di pa ako sure eh. Di ba matagal ka na rin namang may crush sa kanya? Bakit naman nagdadalawang isip ka pa ngayon? Iba naman kasi yung crush sa gusto. Oo, nakukitan ako sa kanya noon. Pero paghanga lang yun sa physical looks at personality niya. Pero ngayon, iba na yung nararamdaman ko eh. Parang bet ko na talaga siya. Bet na maging jowa. Oo, Pero anong pumipigil sa'yo? ayun na nga. Natatakot ako eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang makipag-LDR ngayon. Bakit ka naman natatakot? Sa Canada siya nakatira. 8,000 miles away yun mula sa Pilipinas. Ano naman ngayon? Siyempre, iba pa rin yung araw-araw mong nakakasama yung boyfriend mo. Kapag LDR kasi, parang ang hirap seryosohin. Parang naglalaro lang kayo. Nasa inyo naman yun eh. Tsaka kahit pa nandito sa Pinas si Benj, hindi pa rin naman kayo pwede magkita. Lockdown eh. LDR pa rin kayo kung tutuusin. Hindi rin naman siguro forever tong lockdown eh. Mas maganda pa rin yung malapit. At least mas safe at may peace of mind. So ano bang ibig sabihin yan? Hindi mo sasagutin si Benj? Yun nga ang rason kung bakit kita tinawagan. Gusto ko malaman kung anong nasa isip mo. Sa akin ka pa talaga nagtanong. Ano ako, love guru? Hindi, gusto ko lang malaman opinion mo. Gusto mo ba talaga maging boyfriend si Benj? Oo. Oh, sakit naman nun. Sana all gusto maging boyfriend. Hala, seryoso nga. Chill ka lang. Nagbibiro lang naman yung tao. Kung gusto mo naman pala siya maging boyfriend, sagutin mo na. Kung ganun lang sana kadali yun, edi matagal ko na siyang sinagot. Yun lang ba talaga yung kinakatakot mo? Yung distansya niyong dalawa? Factor na yun pero naisip ko na rin na what if ngayon lang tong nararamdaman ko? Anong ibig mo sabihin na ngayon lang to? Ano yan, seasonal? Hindi. I mean, pandemic ngayon. Hindi tayo makalabas. Konti lang yung taong nakakausap at nakikita natin. Paano kung tong nararamdaman ko dahil lang wala akong choice? Paano kung na-fall ako sa kanya? Kasi wala na tayong ibang magawa dahil nga naka-lockdown tayo. What if magbago yung feelings ko once na-lift na yung lockdown at makamit na ako ng ibang tao? Ah, okay, gets. Siguro, enjoyin mo na lang muna kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tong pandemic na to eh. Hindi pa natin sure kung kailan to matatapos kaya wag mo na muna pinoproblema yan. Masyado mo kasing pinangungunahan yung future eh. Ayoko lang din namang makasakit ng tao. Ayokong gumawa ng mga biglaang desisyon dahil lang ganito yung nararamdaman ko ngayon. Gusto ko, kapag pumasok ako sa relasyon, yung sure na. Hindi yung may pagdududa o kinakabahan pa rin ako sa future. So, hindi mo sasagutin si Benj? Gusto nga. Gusto ko siyang sagutin. Sumasakit ulo ko sa'yo. Ano ba talaga? Sasagutin mo ba o hindi? Kaya nga tinatanong ko opinion mo eh. Eh bakit sa akin ka nakaasa? Hindi naman ako yung jojowain mo. Kaibigan ba talaga kita? Wala man lang support ah. Gusto mo ba talaga malaman yung opinion ko? Oo. O eto, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi ka pa talaga sure, kilalanin mo pa siya. Kung wala nang pagdududa dyan sa puso mo, edi tsaka mo siya sagutin.
Ganun lang kasimple yun. Bakit kay Bench, hirap na hirap ka mag-decide. Pero nung ako nanligaw sa'yo, busted agad. Ayan na naman tayo. Past is past. Move on ka na, Kit. Nabanggit ko lang, nakapag-move on na po ako. Huwag kang mag-alala. Ilang araw ang lumipas. Nabalitaan ko na lang na sinagot na pala ni Jana si Bench. Medyo nakaramdam ako ng tampo doon. Drama Manila. Dahil liisa sa dalawa ay walang nagsabi sa akin na sila na pala. Gayong sa akin pa sila humingi ng advice tungkol sa relasyon nilang dalawa. Nalaman ko na lang ang balita noong pumasok ako sa online room. Noong hanapin ko ang dalawa, sinabi sa akin ng mga kasama namin na nasa breakout room daw sila dahil may date silang dalawa. Sobrang inggit ako noon dahil si Bench pa rin ang pinili ni Jana na maging boyfriend. Siguro ganun talaga kapag may itsura, pabor sa iyo ang tadhana pagdating sa pag-ibig. Masakit na nga para sa akin na napunta sa ibang lalaki ang mahal ko, sa kaibigan ko pa, at iyon ang lalong nagpalala sa nararamdaman ko. Dahil sa nabalitaan ko, nawalan ako ng focus sa trabaho. Para bang biglang nawala ang lakas ng katawan ko. Biglang nawalan ng kulay ang buhay ko. Ang mga bagay na gusto kong gawin noon ay hindi ko na ma-enjoy. Lagi na lang tumatakbo sa isip ko sina Jana at Bench. At kung gaano na sila kasaya, samantalang ako ay naiwang miserable. Walang kaibigan, walang pag-ibig. Tumigil muna ako sa pagpasok sa online room namin para mabawi ko ang peace of mind ko. Hindi rin naman ako hinanap ni na Bench at Jana noong panahong yon dahil busy na sila sa love life nila. Unti-unti, nakalimutan ko rin ang tungkol sa kanila. Drama Manila. Mas tumahimik ang buhay ko noong umalis ako sa online room namin. Umayos din ang lahat at unti-unti ko ring tinanggap na talunan ako sa pag-ibig. Bumalik man sa pagiging boring ang mundo ko, at least wala nang ibang bumabagabag sa isip ko. Hanggang sa dumating ang taon kung kailan na-lift ang lockdown at ang mga tao ay pwede nang lumabas ulit. Doon muling nagbago ang lahat. Drama Manila. Buwan ang lumipas simula nang ma-lift ang quarantine. Naisip ng mga owner ng online room na kinabibilangan ko na magkaroon ng meetup. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong magkikita ang lahat ng miyembro. Kahit hindi na ako aktibo sa room na iyon, nakatanggap pa rin ako ng invite. Nag-message din sa akin si Jana na gusto niyang pumunta sa meetup pero kailangan nandoon ako dahil sa lahat ng miyembro, ako ang pinaka-close niya. Ayaw daw kasi niyang ma-out of place dahil may tendency siyang maging awkward at mahiyain sa personal. Iba raw kasi ang ugali niya online kaysa kapag kaharap niya ang mga tao. Pumayag akong sumama sa meetup. Interesado rin kasi akong makita ng personal si Jana. Isa yon sa mga inaabangan ko kapag natapos na ang pandemic. At dahil si Jana mismo ang nag-invite sa akin, wala naman siguro itong magiging issue para kay Bench. Pagdating ng araw ng meetup, nagulat ako sa nakita ko. Drama Manila. Napakaganda pala talaga ni Jana sa personal. Mahinhin siya at marahan gumalaw. Ibang-iba sa ugali niya sa online room na makulit at bibo. Sa buong event ay hindi umalis sa tabi ko si Jana. Marami kaming napagkwentuhan dahil matagal na rin kaming walang update sa isa't isa simula nang naging sila ni Bench. Ayoko sanang pag-usapan ang relasyon nila dahil ayoko nang masaktan pa. Pero dahil magkasama na kami ni Jana, wala akong choice kundi pag-usapan yon. Going strong pa rin daw ang relasyon nila noong panahong iyon. Habang nagkukwentuhan kami ni Jana, puno ng galak ang puso ko. Napakasaya ko noong mga oras na iyon. At doon ko napagtanto na kahit anong panggigaslight ang gawin ko sa sarili ko, kahit sabihin kong naka-move on na ako kay Jana, ang totoo ay hindi pa talaga nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo nga. Mas maaga palang na-lift yung quarantine ni na Bench sa Canada kumpara sa atin. Oo, matagal ng on-site ang trabaho nun. Kaya nga nalilimitahan na yung pag-uusap namin kasi sobrang busy na niya. Pero okay pa rin naman kayo kahit ganon? Oo, kahit papano gumagawa pa rin naman siya ng paraan para magkaroon kami ng communication.
Ako naman anytime pwede ako maglaan ng time sa kanya kasi nga naka-quarantine pa rin naman tayo that time. Paano ngayon yan? Babalik na tayo sa dati. Magagawan mo rin bang magbigay ng time para kay Benj? Lalo na ngayon, umaga mo, gabi niya. Ang hirap nun. Kakayanin naman siguro. Ngayon siguro kaya pa kasi wala ka pang trabaho. Paano kung nagkaroon ka na ng trabaho? Mahirap yun. Ayun nga eh. Alam mo, napapaisip din ako eh. Napapaisip na ano? Wala, never mind. Never mind ka pa. Sabihin mo na. Sinimulan mo na nga eh. Ituloy mo na. Kasi ganito, simula nang nag-work na on-site si Benj, napansin ko na agad yung slight na pagbabago sa kanya. Katulad nga nung, yung pagiging busy niya masyado. Di ba sabi mo, gumagawa pa rin naman siya ng paraan para magka-time siya para sa'yo? Oo, pero paano kapag napagod na siya? I mean, pagod siya galing trabaho, imbis na magpahinga, tatawagan pa niya ako. Minsan nga nakakatulugan niya na ako habang magkausap kami. Parang naaawa na rin kasi ako instead na magpahinga, inaabala ko pa siya. Never magiging abala yung pakikipag-usap sa girlfriend. Kung tutusin, ikaw dapat yung pahinga niya eh. Madaling sabihin yan kasi ako, pasimula pa lang yung araw ko. Samantalang siya, patapos na. Ako full of energy pa, siya pagod na. Nakaka-guilty kaya yun. Bakit hindi kaya kayo magpalit? Ikaw naman yung tumawag sa kanya sa gabi para may energy siya kapag kinausap mo siya kasi nga umaga dun sa kanila. Sinubukan ko yan, kaso sobrang busy talaga niya sa umaga. Sa gabi na nga lang talaga niya ako nakakausap. Minsan nga gumigising pa ako ng maaga para lang matawagan ko siya. Wala pinili mo kasi yung long distance. Panindigan mo. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Baka pagsisihan ko rin to sa huli. Nagsisisi ka na ba? Hindi naman, pero napapaisip lang ako. Ganito na lang ba kami forever? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo na ba makipaghiwalay? Huy, grabe naman yung makipaghiwalay. Hiwalay agad. Kung ako tatanungin mo, base sa mga sinabi mo ngayon, parang dun na rin papunta yung relasyon nyo eh. Sa tingin mo? Kapag nagsimula ng mag-overthink ang isa sa inyo, ang ibig sabihin may problema na. Nag-overthink ka na, di ba? Hindi naman overthink yun. Napapaisip lang ako. Tinagalog mo lang eh. Pareho din yun. So sa tingin mo, papunta na sa hiwalayan tong relasyon namin ni Benj? Hindi naman. Bali nagsasabi lang ako ng possibilities. Nasa inyo pa rin naman yan. Kung pwede pa naman mapag-usapan, di pag-usapan nyo. Bago pa lumaki yung problemang yan. Baka kasi kapag inopen up ko sa kanya, ma-misinterpret niya yung gusto kong sabihin. Kapag ganun yung ginawa niya, ibig lang sabihin nun, hindi ka niya talaga gets. My gosh, ano ba tong pinasok ko? Sabi na kasing hindi ako bagay sa mga ganitong LDR eh. Masyado akong overthinker para dyan. Baka naman kaya lang siya available sa gabi kasi may iba na pala siyang kasama sa umaga. Hoy! Gagatungan mo pa yung mga iniisip ko eh. Dami ko nang ang problema Biro lang. Si Benj naman yun eh. Wala ka pa bang tiwala sa kanya? Meron naman, pero… basta. Hirap magka-boyfriend ng gwapo, no? Nakaka-overthink talaga. Sige, ganyan ka. Joke lang. Ito naman di na mabiro. Hello, Benj. Mabuti naman, gising ka pa. Kakauwi ko lang galing trabaho. Ikaw dapat yung tinatanong ko niyan. Bakit gising ka pa? Anong oras na ba dyan? 9:00 pa lang ng gabi dito. Hindi ako mapakali. O bakit di ka mapakali? Ano nangyari? Hindi ako pinapansin ni Jana. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko sa kanya. Nag-away ba kayo? Hindi ko na napigilan yung sarili ko last time. Medyo nataasan ko siya ng boses. Kaya siguro nagtatampo pa rin hanggang ngayon. Ano bang pinagawayan niyo? Ewan ko ba kung anong meron kay Jana ngayon? Parang may gusto siyang palabasin eh. Lagi niya ako pinag-iisipan na may ginagawa akong masama dito sa Canada. Meron nga ba? Wala. Buong araw akong pagod sa trabaho. Ano pa bang ibang gagawin ko dito? Siya na nga lang yung inaabangan ko sa buong araw ko tapos lagi pa niya ako pinag-iisipan na masama. Wala naman akong ginagawang mali para mag-isip siya ng ganun. Siguro intindihin mo na lang siya. Siyempre, first time niya lang pumasok sa long distance relationship. Hindi talaga may iwasan sa mga babae yung mag-isip ng mga bagay na ganun eh. Lalo na sa panahon ngayon, usong-uso na yung cheating. Tol, maniwala ka sa akin.
umiwas sa lahat ng tukso, maniwala ka sa hindi. Loyal akong tao. Nakakalungkot lang kasi parang lumalabas na wala siyang tiwala sa akin. Bale, nagkikita kami ni Jana. Sa akin siya naglalabas ng mga sama ng loob niya. Ano mga sinabi niya sa'yo? Pakiramdam niya natitake for granted mo siya. Para bang wala ka raw oras para sa kanya. Paanong wala? Pagka-uwi ko nga ng bahay, siya yung unang tinatawagan ko eh. Ano bang gusto niya? Kada oras kami nag-uusap sa phone. Back to normal na tayo. Hindi na katulad to ng pandemic na nasa bahay lang yung trabaho at hawak natin palaging oras natin. Iba na ngayon, Kit. Naiintindihan naman kita. Si Jana naman busy na rin ngayon. Kapapasok niya lang sa first job niya after graduate eh. Pero kahit pagod siya o kahit busy siya, nagagawa pa rin niyang mag-update sa'yo. Yun daw yung bagay na hindi mo magawa para sa kanya. Yun yung sabi niya sa akin ha. Para saan naman yung oras-oras na update kung ang suma naman ina-update ko naman siya sa lahat. Napaka-redundant nun, tol. Ano to, high school? Matatanda na kami, no? Siguro factor din yun, yung age difference nyo. 24 lang siya tapos ikaw 28 na. Mas mature ka mag-isip kesa sa kanya kaya siguro magkaiba kayo ng inaasahan sa relasyon nyo. Yun nga ang dapat nagustuhan ko sa kanya eh. Mature siya mag-isip. Akala ko maiintindihan niya ako pero parang nagkamali pala ako. Totoo yung sinabi mo. Baka masyado siyang bata para sa akin. Anong gagawin mo ngayon yan? Sa totoo lang, hindi ko na alam gagawin ko. Kahit ganun yung ginagawa niya, mahal ko pa rin naman siya eh. Kaya nga sobrang frustrated ako ngayon kasi gusto kong ibigay yung gusto niya. Gusto kong mag-adjust para sa kanya pero paano ko gagawin yun kung hindi naman niya ako kinakausap? Bigyan mo na lang muna siya ng space para pakalmahin yung utak niya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kanya. Pakiusap, tol. Ikaw na lang muna tumingin sa kanya. Ang dami ko talagang problema sa trabaho ngayon. Ang hirap mag-adjust sa bagong work environment namin. Nangangapa pa ako kaya hirap din akong balansehin sa ngayon yung trabaho saka yung relasyon namin ni Jana. Tulad nga ng sabi ko, ako nang bahala sa kanya. Mag-focus ka na lang muna dyan. I-update kita kapag kumalma na siya. Pakisabi na lang sa kanya na inaantay ko siya. Aantayin ko siya kamo. Sus, walang problema. Maliit na bagay. Ganun lang yun si Jana pero feeling ko naman hindi ka rin susukuan nun eh. Pero sa ngayon, mas maganda na bigyan nyo na muna ng space ang isa't isa. Tama ka. Baka yun nga talaga ang kailangan namin sa ngayon. O siya, huwag ka na masyado mag-alala dyan. Salamat, tol ah. Wala yun. Para saan pat naging kaibigan ko kayo kung hindi ko kayo tutulungan sa relasyon nyo? 'Di ba? Hindi ka na rin ba pumapasok sa online room natin? Hindi na. Wala na akong time magpuyat ngayon eh. Sobrang busy ko na sa trabaho. Ako rin di na ako nakakapasok dun eh. Balita ko nga, hindi na rin masyadong active yung room ngayon. Bumalik na kasi sa dati yung mga tao. Hindi katulad nung pandemic na wala tayong magawa sa buhay. Ngayon, busy-busy na ulit lahat. Pero laking tulong nung room na yun nung pandemic, no? Oo nga. Kahit papano marami akong nakilala dahil sa room. May mga mapapait mang alaala yung moment na yon, at least marami pa rin akong naging kaibigan. Tulad natin, kahit hindi tayo active sa room, nanatili tayong magkaibigan pa rin. Pero Jana, hanggang magkaibigan na lang ba talaga tayong dalawa? Ha? Ano pa bang gusto mo? Mag-asawa? Kit, hindi ba tapos na tayo tungkol dyan? Ang sabi mo lang kasi sa akin noon, hindi ka pa ready. Tsaka matagal na panahon na yun. Hindi ka pa rin ba ready hanggang ngayon? Kaka-break ko lang kay Benj at Tapos na kayo ni Benj, di ba? Huwag na natin siyang pag-usapan. Ako yung nandito. Ako yung kasama mo. Mas malapit ako. Bakit hindi ako yung piliin mo? Kit, sorry pero hindi talaga pwede eh. Kaibigan lang talaga yung tingin ko sa'yo. Kaibigan? Yun lang ba talaga? Bakit sa dami ng kaibigan mo, ako yung lagi mong nilalapitan? Sa dami ng kakilala mo, ako lagi yung priority mo. Anong ibig sabihin nun? Dahil ikaw yung mas nakakaintindi sa akin. Ikaw yung laging nandyan. Safe akong kasama ka kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero hanggang dun lang talaga yun, Kit. Ang labo mo naman eh. Ibig mong sabihin, yung mga kwentuhan natin magdamag, yung mga date natin sa labas, walang meaning yun? Date?
Ito bang paglabas natin ng ganito? Date ang tingin mo dito? Ano pa nga ba? Kit, hindi to date. Kumakain lang tayo sa labas, yun lang yun. Wala tong halong mali siya. Hindi ko alam na all these times, date ang tingin mo kapag lumalabas tayo. I'm sorry pero hindi talaga ganun ang tingin ko sa'yo. So ang sinasabi mo, ginagamit mo lang ako? Hindi kita ginagamit. Kasi ako yung laging available. Ako yung madaling kausap. Ako yung hindi marunong tumanggi kaya sinasamantala mo na lang. Hindi, Kit. Huwag mo akong baliktarin. Hindi kita sinamantala. Wala akong masamang intensyon. Kung naging mabait ako sa'yo, kung naging malapit tayo, yun ay dahil mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Kaibigan? Kaibigan mo lang naman yata ako kapag may kailangan ka eh. Eto naman akong si Bobo na umaasang may tsansa pa sa'yo, nagpapauto. Kit, Lahat pala ng ginawa ko para sa'yo, mapupunta lang sa wala. Grabe ka naman, Jana. yun lang ba ang dahilan kung bakit ka naging mabait sa akin? Kasi may iba kang motibo? Alam mo, hindi ko hiniling na damayan mo ako sa pinagdadaanan ko. Hindi ko hiniling na maging sandalan kita sa mga araw na malungkot ako. Ikaw mismo ang nagkusa. Ginawa mo yun dahil pinili mong gawin. Hindi dahil may utang ako sa'yo. Huwag mong irason yung pagiging supportive mo sa akin para makuha yung gusto mo. Pero umaasa ako, Jana. Umaasa akong darating din yung araw na mapapansin mo ko, na matututunan mo rin akong mahalin. I'm sorry, pero hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Ayokong paasahin ka. Ayokong masaktan ka palalo dahil umaasa ka lang sa wala. So ano na ngayon? Ganito na lang. Magpapanggap ulit tayong normal lang lahat kahit hindi. Alam kong masakit, Kit. Pero mas pipiliin ko ng maging totoo sa'yo kesa panatilihin ka sa isang relasyon na hindi patas. Hindi patas? San banda naging patas to, Jana? Ako lang naman yung nagmahal. At hindi mo kasalanan yun. Ay, sige. Naiintindihan ko na. Huling beses ko na tong tatanungin. Kung sakaling hindi bumalik si Benj, may pag-asa pa ba ako sa'yo o wala talaga? Kit, kahit hindi bumalik si Benj, hindi pa rin ikaw ang pipiliin ko. Salamat. At least ngayon malinaw na. Maiwan na kita. Kit, sandali! Kit! Benj! Mabuti naman nahanap mo rin ako. Akala ko naligaw ka ni. First time ko lang sumakay sa motor taxi. Namali yata ako ng pin kaya sa ibang lugar ako binaba kanina. Sorry kanina ka pa ba? Medyo, pero ayos lang. Naiintindihan ko naman. Ano? Kumusta ka na? Mas matangkad ka pala sa akin? Sakto lang naman, ano ba height mo? 5'4". 5'9 lang ako 5 inches lang naman pala pagitan. Pati sa height, talo ako sa iyo ah. Upo ka muna. Salamat. Oh, ano plan natin? Hindi alam ni Jana na nakauwi ka na. Susurpresahin natin siya dito. Kinakabahan ako tol. Ba't ka naman kinakabahan? Ang tagal na namin hindi nakakapag-usap. Paano kung ayaw niya na sa akin? Naku, maniwala ka sa akin. Sobrang miss na miss ka na ni Jana. Talaga ba? Oo. Pero bago dumating si Jana, may ipagtatapat sana ako sa iyo eh. Ano yun? Sasabihin ko sana na huwag ka magalit pero okay lang kahit magalit ka. Deserve ko naman eh. Ano ba yun? Niligawan mo ba si Jana nung naghiwalay kami? Ha? Paano man? Alam ko naman na may gusto ka sa kanya matagal na. Lalaki rin ako tol. Kaya basang-basa ko yung galawan mo. Kaya nga kita tinanong nun kung may gusto ko pa rin ba kay Jana bago ko siya ligawan nun. Sabi mo wala pero kita ko sa mga mata mo na meron pa. Kaso hindi niya ako gusto eh. At least naging tapat siya sa'yo. Hindi kanya pinaglaruan. Hindi kanya ginamit para mag-move on. Kung sa iba yan, gagamitin nila yung pagkakataon na yun para magkaroon ng rebound. Para lang magkaroon ng validation yung sugatan nilang puso. Pero iba si Jana. Ayaw kanyang saktan. Kaya nga sobra-sobra yung pagsisisi ko sa mga ginawa ko. Kung yun lang naman yung ginawa mo, hindi naman kita masisisi dun Maganda si Jana. Talagang maraming magkakagusto sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit.
At least, niligawan mo siya nung hiwalay na kami. Hindi ka gumalaw nung kami pa. Pero hindi lang yun yung kasalanan ko sa'yo. Meron pa? Ano pa? Basta kapag sinabi ko yung totoo, kapag gusto mo akong sapakin, sabihan mo ako para makapag-ready ako. Hindi ako nananapak ng tao, huwag kang mag-alala. Ganito kasi. Tanda mo pa ba nung time na sunod-sunod yung misunderstanding nyo ni Jana? Yung mga araw bago kami maghiwalay? Oo, yun nga. Ako yung dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng misunderstanding. Paano? Ako yung pareho niyong takbuhan nun tuwing may problema kayo. Ayaw niyo mag-usap na dalawa. Ako yung ginawa niyong tulay. Pero imbis na tulungan ko kayo, medyo mas pinalala ko yung problema niyo hanggang sa nauwi na nga yun sa hiwalayan. Kaya ka binlock ni Johnny kasi yun yung advice ko sa kanya. Kaya rin hindi mo na siya hinabol kasi… Ang sabi mo sa akin may iba na siya. Oo. Sorry talaga. Ano, sasapakin mo na ba ako? Mamaya na kapag nalaman ko na kung ano magiging reaksyon ni Jana kapag nakita niya ako. Kapag wala na talaga kaming chance, yun, baka masapa kita. Tutulungan ko kayo magkabalikan, promise. Sisiguraduhin kong uuwi kayong dalawa na masaya ngayong gabi. Babawi ako. Dapat lang. Ikaw naman pala dahilan ng lahat eh. Sorry talaga. Pero na-appreciate ko na sinabi mo sa akin yung totoo. Ay, teka, nag-text si Jana, malapit na raw siya. Maganda ka na dyan. Susunduin ko lang siya, ha? Dala mo na ba yung ibibigay mong regalo? Oo, nandito na. Antayin mo kami dito ha. Sasalubungin ko lang siya. Teka, saglit. Ano, kamusta ako? Maayos ba akong tignan? Oo, masyado ka ng pogi. Huwag ka nang mag-alala. Huwag kang kabahan dyan, okay? Dapat magbigay ka ng magandang first impression sa kanya ha. Once na na-surprise mo na siya, magpapaalam na ako sa inyo para makapag-usap kayo na maayos. Alis ka agad? Oo, syempre. Ano, hanggang dito magiging third wheel pa rin ako? Basta balitaan mo na lang ako kung kumusta yung naging pag-uusap nyo. Ha? Sige. Salamat sa tulong mo, tol ha. Mga ka-Drama Manila, may natanggap tayong isang sulat ngayon na sa simula pa lang ay alam ko nang masasaktan tayong lahat. Pero teka, baka ikaw rin ang makaka-relate dito. Galing ito sa isang lalaking nagpakilala bilang Kit, 29 na taong gulang, isang customer service representative. At ang umpisa pa lang ng sulat niya, parang bomba na agad. Kasi inamin niya na minsan daw ay naging backseat driver siya. Yung tipong nakikialam sa relasyong hindi naman sa kanya. Sabi nga niya, pilit niyang minaniobra ang isang relasyon na hindi kanya. Aba, honest ah. Kara, pakinggan natin kung paano nangyari yon. Ang kwento ni Kit ay nagsimula noong pandemic. Doon sa panahong lockdown tayong lahat at puro online na lang ang socialize. Pumasok siya sa isang online community room dahil sa boredom at doon niya nakilala ang babaeng tinawag niyang Jana. Sa lahat ng tao sa room na yon, si Jana ang nakatawag pansin sa kanya. Kasi maganda nga at parang nakasentro sa kanya ang buong room. Honestly, relatable ito. Kasi minsan la sa isang grupo, may isang tao talaga na automatic na magnet ng atensyon. At si Kit, na introvert pala at mahiyaing tao, ay unti-unting nahulog. Yung tipong kahit sa personal ay nababablangko siya kapag may kausap. Pero kay Jana, biglang madaldal. Biglang marami siyang masabi. Alam niyo na yun, mga ka-Drama Manila, yung pakiramdam na komportable ka lang talaga sa isang tao. Naging matalik silang magkaibigan hanggang sa hindi na niya napigilan, umamin siya. At ito na ang unang saksak sa dibdib. Kasi ang sagot ni Jana, hindi pa raw siya ready makipagrelasyon. Ay, classic. Pero ang ginawa ni Kit, nanatili pa rin bilang kaibigan, naghintay. Umasa na balang araw, mababago ang isip ni Jana. At dito ko gustong sabihin agad, Kit, kapatid, red flag na yan sa sarili mo ha. Pero tuloy muna tayo. Lumipas ang isang taon at dito pumasok ang twist na siyang magpapaikot sa buong kwento. May bagong miyembro sa room, si Benj. Nasa Canada natatira, pero Pinoy, Bisaya. At based sa paglalarawan ni Kit, parang Korean idol daw ang itsura. Matikas na jawline, matangos na ilong, makinis na muka. Sabi nga ni Kit, lalaki siya, pero kinaya pa rin niyang i-appreciate na gwapo nga si Benj. At alam niyo kung sino ang agad na na-attract? Oo, si Jana.
Kinilig na kinilig si Jana. Ikinwento pa kay Kit kung gaano ka-confident, ka-funny at ka-mature si Benj. Naku, mga kadrama Manila. Imagine nyo ang sakit nyon para kay Kit. Yung crush mo mismo ang nagkukwento sa iyo kung gaano ka-perfect ang ibang lalaki. Pero hindi rin magawang magalit ni Kit kay Benj. Kasi mabait naman talaga ito, magaan kausap, at totoong may emotional intelligence. Naging trio sila, yung tipong hindi matitibag na barkada. Pero alam nating lahat na hindi yon magtatagal. Kasi pumasok na ang pinakamapanganib na ingredient sa anumang barkada, ang pag-ibig. At ito na ang parte na lalong sumakit. Kasi ipinagtapat ni Benj kay Kit na may gusto na siya kay Jana. Worse pa, dahil nasa Canada si Benj, si Kit pa mismo ang ginawang proxy. Si Kit ang pinapadalahan ng pera para bumili ng bulaklak, pagkain at regalo na ipapadala kay Jana. Pakiramdaman niyo yon. Ikaw na nga ang umiibig ng lihim. Ikaw pa ang delivery boy ng courtship na sisira sa puso mo. Martyr level na ito, mga kadrama Manila. At inamin ni Kit na kasalanan din niya yon. Kasi nagsinungaling siya kay Benj. Sinabing wala na siyang nararamdaman kay Jana. Gayong matagal na niya itong lihim na minamahal. Tapos dumating ang araw na ibinalita sa room. Sila na pala ni Benj at Jana. Sinagot na siya. At dito nawanan ng kulay ang buhay ni Kit. Tumigil muna siya sa pagpasok sa room. Sinubukang mag-move on. Tinanggap na talunan siya sa pag-ibig. At sa puntong ito, akala natin tapos na ang kwento, di ba? Yung tipong masakit pero may closure. Pero hindi pala, mga kadrama Manila. Dito pa lang magsisimula ang pagiging oportunista. Nang malift na ang lockdown, nagkaroon ng meetup ang mga miyembro ng room. At dahil si Jana mismo ang nagparamdam na gusto niyang sumama basta nandoon si Kit, pumunta si Kit. Doon niya nakita ng personal si Jana at mas lalong bumalik ang lahat ng feelings. Inamin mismo ni Kit na kahit anong panggagaslight sa sarili, hindi pa rin nawala ang pag-ibig niya. Tapos napansin niyang nagsisimula ng magkaproblema sina Jana at Benj dahil sa distansya at sa pagiging busy ni Benj sa trabaho on-site. At ito na ang nakakagigil na parte. Sa halip na tumulong, sinamantala ni Kit ang pagkakataon. Tuwing nagrereklamo si Jana, nagtatanim si Kit ng mga ideya. Sinasabi niyang mahirap na ang long distance. Nagwapo si Benj, kaya siguradong maraming gustong umagaw doon sa Canada. At itinatanong pa kung baka may iba na palang kasama si Benj sa umaga. Grabe ka, Kit. Alam mong mali, pero ginawa mo pa rin dahil naisip mong kapag naghiwalay sila, baka magkaroon ka ng chance. At nakakalungkot kasi epektibo. Nag-overthink si Jana. Nag-away sila ni Benj. At dahil sa mismong advice ni Kit, binlock ni Jana si Benj. Tapos dahil sinabi ni Kit kay Benj na may iba na pala si Jana, hindi na hinabol ni Benj. Naghiwalay sila. Sinira ni Kit na misang relasyon para lang sa sariling interes. At ang masakit, ginamit niya ang tiwala ng dalawang taong tinuturing siyang kaibigan. Pero alam niyo bang justice dito, mga kadrama Manila? Akala ni Kit dumating na ang pagkakataon niya. Kaya tinapat niya ulit si Jana. Sinabing tapos na sila ni Benj, kaya bakit hindi na lang siyang piliin? At ang sagot ni Jana, kaibigan ng talagang tingin niya kay Kit. Itinanong ni Kit kung bakit siya lagi ang milalapitan. Pero maganda naging sagot ni Jana dahil sabi niya mahalaga na si Kit bilang kaibigan pero hindi niya hiniling na maging sandalan niya si Kit. Si Kit mismo ang nagkusa kaya hindi dapat gamiting rason ang pagiging supportive para makuha ang gusto. Ang lupit niyan, mga kadrama Manila, kasi totoo. At nang itanong ni Kit kung may pag-asa pa kahit hindi bumalik si Benj, maliwanag ang sagot ni Jana. Kahit hindi bumalik si Benj, hindi pa rin si Kit ang pipiliin. Pangalawang busted, mga kadrama Manila. At alam nyo, kahit galit tayo kanina kay Kit, dito mo siya maahawaan kasi ang sakit naman talaga yun. At dito naman tayo bibigyan ng leksyon ng kwentong ito. Naging mas masikit.
Sa halip na ipilit ang pag-ibig na hindi para sa kanya, mas pinili niyang maayos ang nasira. Tinawagan niya si Jana, humingi ng tawad at nilinaw na lahat ng mabuting ginawa niya ay galing sa puso, hindi dahil umaasa ng kapalit. Pinatawad siya ni Jana pero may pangako na hindi na mauulit. Tapos naramdaman ni Kit na miss na ni Jana si Benj, kaya naisip niya na dahil siya ang sumira, dapat din siya ang magayos. Kinausap niya si Benj na pauwi na pala sa Pinas. Tinulungan itong magplano para sorpresahin si Jana. At bago pa dumating si Jana, inamin ni Kit kay Benj ang lahat na siya palang dahilan ng misunderstanding nila. Siya ang nagtulak para mag-block. Siya ang dahilan kaya hindi na sila nag-usap. At dito, mga kadrama Manila, may pinakita ng tunay na pagkalalaki si Benj. Ngumiti lang ito. Sinabing hindi siya galit. Alam niya namang may gusto si Kit kay Jana. Basa na basa daw niya yun dati. At sinabi pa niyang, at least naging tapat si Jana. Hindi nito pinaglaruan o ginamit si Kit. Grabe, ang gaan ng pagkatao ni Benj. Kung ako sa kanya, baka nasapak ko ng kaibigan ko. Pero pinili niya magpatawad. At ang ending, mga kadrama Manila, ay yung tipong umiiyak ka pero nakangiti. Successful ang naging date ni na Benj at Jana. Nagkabalikan sila. At ang nakakabilib kay Kit, nang marinig niyang balita, hindi na ingit ang naramdaman niya, kundi saya. Masaya dahil naayos niya ang gusot na siya rin ang sumimula. Masaya dahil alam niyang nasa tamang tao na ang mahal niya. Sa mga sumunod na taon, naging maganda ang relasyon nila. At si Kit pa rin ang takbuhan nila, pero hindi na ang Kit na nagbibigay ng maling payo. Ngayong taon, uuwi si Benj para pakasalan na si Jana at plano na nitong dalhin si Jana sa Canada. Doon ipagpapatuloy ang relasyong nagsimula lang pala sa isang online room. At hindi rin naman totally talunan si Kit kasi may nakilala na rin siyang nagpapasaya sa puso niya. At ang nakakatuwa, galing din pala sa parehong online room. Isa sa mga tahimik na miyembro na nakikinig lang noon na matagal na palang may gusto kay Kit. Pero dahil mahiyain at akala may something sina Kit at Jana, hindi nagpakilala. Ngayong taon lang ito, nagkalakas loob na i-add si Kit sa Facebook. Ang ganda, di ba, mga kadrama Manila? Yung tipong habang hinahabol mo ang isang tao, may iba palang tahimik na naghihintay sa iyo. At ito ang bibit-bitin natin mula sa kwento ni Kit. May mga taong talagang gagawin ang lahat. Makikinig, mag-aalalay, maghihintay. Pero sa huli, hindi pa rin sila ang pipiliin. At hindi iyon dahil kulang sila, kundi dahil minsan, kahit gaano ka kabuo para sa iba, hindi ka talaga nila kayang mahalin pabalik. At okay lang yon. Ang importante, ipagpatuloy nating maging maganda ang loob sa mga taong mahal natin. Kasi balang araw, ang halaga natin ay makikita rin ng tamang taong para talaga sa atin. Kayo mga kadrama Manila, ano sa tingin nyo? Nakawala ba si Kit sa pagiging oportunista? O ikaw ba? May kilala kang ganitong tao? Ikwento nyo sa comment section at huwag kalimutang mag-follow para sa susunod nating kwento dito sa Dear Drama Manila.